Kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Para ho sa mga na-miss out ninyong topic, i-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim plus na-miss nyong topic. Pinopost na ho namin yan 1 or 2 days after i-on the air. So, ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol ho sa gout and pain reliever. So, pag sinabi ho natin gout, isa ho itong klase ng arthritis na mataas ho ang uric acid. So, marami hong ganito. And ang gout ay isa hong pangkaraniwang sakit. At ang sintomas ho ng gout ay matinding pamamaga at pananakit ng hinlalaki, bigto sa paa. Pwede rin hong sa kamay at sa tuhod. So, grabe ho ang sakit ng gout. Na even parang yung hangin lang ho ng electric fan ay talaga hong medyo magrereklamo ng pain kahit hangin lang ho. No? Ganun ho kasakit. Yung simpleng irarab nyo lang ho, yung bigto sa blanket ng bed, masakit na ho yun. So, meaning, ganun ho siya ka-painful. Ang uric acid crystals ho kasi, may mga sharp nails ho ang crystals niyan. So, para ho kayong tinutusok-tusok ng matatalim. This is something na dapat ho ina-address at hindi ho dapat pabayaan. Why? Kasi nga ho sabi natin, crystal siya at sharp nails. Marami siyang matutulis na angle. Saan ho ba lumalabas ang uric acid? Sa kidney ho natin. Crystals ho ito, madali niya hong masugat ang kidney tissues natin. Magagasgas ho yan at magfo-form ng fibrosis. Kaya nga ho, ang mataas ho ang uric acid palagi. Reflection ho yan ng hindi na rin ho kagandahang function ng kidney. Why? The mere fact na nagre-retain ka ng uric acid, ibig sabihin ho, hindi na ganun ka-efficient yung kidney mo para magtanggal ho ng uric acid sa blood mo. Kasi wala ho kayong makikitang naggagout ng batang-bata pa. So, kadalasan ho, pag medyo may edad na rin yung kidney, hindi niya na ho na-expel out yan. So, naiipon, nagre-retain ka na. Pero ho, ang gumagawa ng uric acid natin is the liver. Pero inilalabas natin yan sa body by the kidney. Pag na tumataas ho ang uric acid natin, dalawa ho ang punta niyan. Kung hindi ho sa kidney, forming kidney stones, sa mga joints, forming tophi. Yung mga parang buto na nakausli. Akala mo buto, but actually, na-harden ho siyang uric acid crystals. So, yan ho ang nangyayari sa fingers o fingernails ng taong marami hong uric acid. No? Ayun, iba ho kasi ang gamutan sa gouty arthritis kumpara ho sa natural na rheuma. So, yung natural na rheuma ho o arthritis, it is only pain reliever. But when you have high uric acid or gouty uric acid, bukod ho sa pain reliever, you have to give something
to lower down the uric acid. Unless otherwise, ay hindi maalis ang pain yan. Which is actually ganun ang ginawa nung pinsan ho namin sa province. Humingi ng reseta kasi ayun ho, namamaga yung mga joints, no? Masakit yung kamay, paa. Ang sabi ko ho, uminom ng colchicine 3 to 4 times a day for the pain, and pag hindi na ho masakit, uminom na ng pambaba ng uric acid, which is febuxostat. Siyempre ho, mas mahal yung febuxostat kaysa doon sa colchicine. Piso-piso lamang ang colchicine. Ang ginawa ho, nag-colchicine lamang, which is cheaper, natanggal pa yung pain. Eto ho ngayon, magang-maga ho yung kamay, hindi nga ho ma-close, open ang kamay. So, magang-maga ho siya. So, why? Hindi nga ho maaalis yung gouty arthritis hanggat hindi nyo ho ibinababa ang uric acid. Kaya ho naiipunan ng uric acid ho ito kasi mahilig ho sa laman loob. Ito ho ay mga 20 plus lamang ito, pero ang uric acid ho is 700. Sobrang taas ho. Isipin nyo ho, 20 plus pa lamang siya. Ano pa ho pag ito ay nag-edad ng 30, 40, 50? Ang father ho nito namatay sa ganyan din ho. Gouty arthritis, diabetes, CKD. So yung lola ho, ang nauna hong namatay is the father. Sumunod ho yung lola. Same thing, diabetes, gouty arthritis, nasira ho ang kidney. So ngayon ho, eto naman, batang-bata, yung anak naman ho. No? So, it means that gouty arthritis has something to do with the genes. Tapos kung mali pa ho ang lifestyle, ay talagang madadali, no? Nasa lahi mo na, tapos wala kang kakontrol-kontrol sa pagkain. Ayaw mo pang maggamot, ayaw sundin yung tamang gamutan, gusto yung pangtanggal lamang ng pain. Yun nga ho ang kaibahan ng gouty arthritis sa ibang arthritis. Aside from the pain reliever, you have to take something to lower down the uric acid para ho matanggal yung uric acid crystals sa katawan ng pasyente. Ang dalawang bagay ho causing gouty arthritis is genes and diet. Yung pagkain ho or mahilig ng pagkain mataas sa uric acid. Ano ba yung madalas niyang kainin na laman loob? Nina. Si Ervin? Siguro isang. O kaya yung mga chicharon. Ganun. Probably. Makatay. Oo, no? So, ayun ho, napakabata pa nito. So, ano yung mga pagkain dapat ho iwasan sa gout, no? Of course, kung sa gulay ho, asparagus, ayan, medyo ito ho gulay pero mataas ho ang uric acid. Cauliflower, mushroom, spinach. Tandaan nyo ho yan. Hindi lahat ng gulay okay sa gouty arthritis. Meron din hong mataas ang uric acid content. Mushroom, spinach, cauliflower, asparagus. Ito pa ho, hindi alam to ng karamihan, oatmeal. Ayan, maraming tao ho ang hindi alam. Chia seeds. Uso ang chia seeds ngayon. Kasi nga ho, papayat daw. Nag-aano tayo, yung bang fiber, no? So, hindi rin ho alam na ang chia seeds is also very high in uric acid. Siyempre ho, kasamang nightshade plants, no? Kamatis, no? So, sa oatmeal ho kasi, kino-commercial kasi So, they are one-sided lang po, yung benefit lang ang sinasabi, which is rich in fiber. But, yung high in purine, which is metabolized into uric acid, hindi ho sinasabi. So, dapat to, kaya nga ho, huwag kayong nakikinig sa mga commercial lamang ho. Doktor ang paniwalaan ninyo dahil nag-aral ho ng matagal para dyan sa mga health issues. No? Pag commercial ho, syempre, it is only the good side para ho, hindi nyo alam yung bad side. Kung fiber lang ho ang habol ninyo, napakarami hong source ng fiber. So, simpleng gulay, prutas, marami hong fiber. Ba't doon mo pa kukuhanin sa ang kapalit very high uric acid? Also, something with caffeine. Yung mga sobra-sobra ho magkape. Pag tinunaw ho ang caffeine, it is also acid.
Kaya medyo bawasan ho. Why? Pag nagka-caffeine ho, coffee with caffeine, iniihi ho yung calcium. So kung medyo may edad na, makakadagdag pa ho yun sa buhaghag ho ng ating buto, osteoporosis. Kasi sa tuwing iihi ka, nilalabas mo yung calcium sa buto mo. So, kung nasa edad ka na for osteoporosis, kaya ho, bawasan ang pagkakape. Both for uric acid and calcium reason. And sa mga ulam naman ho, ayan, laman loob. Like bituka, liver, utak, puso at kidneys. Yung sisig ho na laman loob. And yung mga beans, yung mga nuts, sardines, tunsoy, tamban, ayan, sa isda ho, tamban, dilis, rich in calcium ho ang dilis, kaso ho sa uric acid naman. Bagoong, tahong, and ayan, nuts, mani. Yung mga gravy ho, yung iba, naku po, pagka free yung gravy, balik-balik ho. So, ang lakas ho niyan magpataba and mataas ho sa uric acid. Patis, lechon liver sauce, yung mga sauce ho sa lechon manok, mataas din ho yan sa uric acid. And eto pa ho, pagka mataas na ang uric acid mo, tas nakakain ka pa nitong mga binanggit natin, tapos eto na ho, sasabayan mo pa ng pag-inom ng beer, wine at hard drinks. Kung ayaw nyo hong atakihin kayo ng gout, iwas-iwasan ho ang pag-inom. Why? Ang wine and also beer, na i-impair niya ho yung excretion ng uric acid. Imbis na ilalabas nyo na ho sa ihi, hindi siya lalabas, mapipigil ho. Kaya yung mga, halimbawa, nagpulutan ho ng laman loob, nagpulutan ng peanuts, tapos nakarami ng beer, may history ho ng gouty arthritis. Siguraduhin nyo ho yung kinabukasan, hindi ho yung makakalakad. So magang-magaho ang big toe niyan. So kaya lang ho, kadalasan ng mga may gouty arthritis, matigas din ho ang ulo. Kahit alam na hong ganun, pagka nagkakasayahan na ho, nakakalimutan na ho lahat. Actually, hindi lang yung pain ang dapat na ikatakot ng pasyente. Ang dapat tong ikatakot ng pasyente dito is yung masira ang kidney mo. Yun ho ang pinaka dapat nyong isipin. Para matakot kayo, itatouch nyo pa lang yung beer at yung mga matataas sa uric acid na laman loob, bibitawan nyo na ho. Pag naisip ninyong, baka ma-dialysis ako rito, bibitawan nyo na ho yan. Dahil sa fear of ma-dialysis at masira ang kidney. Kapag inaatake ho ng gout, hindi na ho sapat ang pagdadayat lamang. Pag magana ho ang mga hands and feet ninyo. So, kailangan ng maintenance na gamot para ho bumaba ang uric acid level sa dugo. So, noon ho, ang ginagamit na pangbaba ng uric acid is allopurinol. 100 mg 3 times a day or 300 mg once a day. Kaya lang ho, may side effect ito sa kidney. Kaya ho ngayon may makabago na hong tabletas which is febuxostat na yun na ho ang ibinibigay sa mga matataas ang uric acid, hindi na po allopurinol. Kasi ho, di ho ba ang gagamitin natin sa gouty arthritis is a pain reliever, masama rin ho sa kidney. Plus, yung pambaba mo ng uric acid, again, is masama rin ho sa kidney. O di double jeopardy ho yun, no? Kawawang-kawawa ho yung kidney. So, sa oras ho ng pagsumpong ng gout, which is masakit na masakit, binibigyan ho muna yan ng colchicine 4 times a day or 3 times a day sa maghapon. At pwede hong uminom, pwede hong hindi colchicine ang gamitin, pwede hong mefenamic acid and other pain reliever para sa kirot. Pagka ho natanggal na yung pain, tsaka ho inumin ang febuxostat, pagka ho humupa na yung pain, pagkalipas ho ng mga more or less mga 2 days. Ganyan lang ho ang gamutan sa uric acid, but pag nasa genes nyo ho kasi yan, konting kain nyo lang ng bawal, ayan na ho. No? Biglang na naman ho, mabubuhay na naman ho yung gouty arthritis. Now, ano ho yung mga murang gamutan para, ayan ho, isa na ho sa gout, no? Or other pains.
By the way, pagka ho masakit ang kasukasuan, buto at likod, ano ho ba ang dapat na gamitin? Mainit o malamig? Or hot or cold compress? Pwede hong gumamit ng mainit na bag at itapal ho ito sa masakit na part ng katawan. Huwag naman ho sobrang init, baka mapaso ka. Yung kaya nyo lamang ho. But if you are diabetic, kailangan ho may kasama ka kasi minsan, halimbawa sa paa or legs, manhid yung pasyente. Hindi niya alam na ang init-init na pala nung water bag. Sa kanya ho, hindi niya nararamdaman kasi nga ho, may neuropathy na. So, mag-ingat ho sa mga ganon o sa may mga spa. Minsan ho, palulubog yung feet or lower leg. Minsan ho, ang nailalagay na tubig, sobrang init. Hindi ho ramdam ng may diabetes. So, pagkatapos ho, ayun, napaso ang pasyente. Minsan ho, pinagpapalit-palit ang mainit sa malamig. Depende ho kung ano ang comfortable sa pasyente. And para ho sa mga nabugbog na part ng katawan tulad ng ankle sprain or na black eye. So, ito ho, para hindi magbukol at hindi maghematoma, immediately ho, ice. Para ho makontrol na hindi na magbukol. Malamig na bag sa loob ng 1 to 2 days para hindi ho magmaga. Pagka ho nakalipas na ang 3 days, pwede na hong lagyan ng hot compress. So, pag nauntog, nabugbog, immediately ho, malamig. Kung maaari nga ho, ice, lagay nyo sa plastic. Pero ho, after mga 2 days, i-shift nyo na ho sa hot compress. Kahit ho sa mga simpleng insect bites, so pwede rin ang malamig na ice bag, subukan nyo ho. Kaysa kung ano-anong pinapahid ninyong cream, minsan ho may steroid, nangingitim, yellow ho sa mga insect bites, no? Para hindi na ho mamula. At pati ho yung kate na aalis. Now, paracetamol. Isa ho ito sa kino-commercial at sinasabing safe. Ang sagot ko ho hindi ho safe. Pwede naman hong uminom ng paracetamol if you have fever or pwede nyo rin gamitin for pain. But if you take it regularly, hindi ho pwede. Kasi ho, ang tama naman ng paracetamol is what? Sa liver. So, meron ho kaming pasyenteng ganyan dati na may allergic rhinitis. So, kasi ho, pagka nagbara na yung ilong niya, sasakit na yung ulo niya, magsa-self-medicate na ho siya sa paracetamol, thinking that paracetamol is much safe than NSAID pain reliever. Hindi niya ho alam na umiba lang, liver lang ho ang nahaharm. Hindi katulad ng NSAID na kidney ang nahaharm. Mababa lang ho kasi ang overdose ng paracetamol. Kaya wag hong mag-take ng halos everyday. Makasasama po. Mefenamic acid, ito po, NSAID na po ito. What do you mean by NSAID? Non-steroidal anti-inflammatory drug. Pwede ho ito sa sakit ng katawan, hanggang 3 times a day ho, no? Mura lang. Kaya lang hindi rin ho pwedeng everyday because the side effect is kidney. Aspirin, again another form of NSAID, katulad ho ng mefenamic acid. So, mabisang lunas ho ito para sa migraine or sakit ng ulo. Kaya lang ho, nakasisira din ho ito ng kidney. Now, another benefit of aspirin is may blood thinner effect ho siya. Kaya ginagamit din ho ito as blood thinner like clopidogrel. So, yung iba ho, naka-aspirin na, naka-clopidogrel pa. But on the side of blood thinner, mas safe ho ang naka-clopidogrel kaysa sa naka-aspirin because yung danger ho ng bleeding. Di ho ba ang danger ng bleeding? Ang danger ho ng mga blood thinner is bleeding. So, mas prone ho sa bleeding ang aspirin ang ginagamit kaysa ho sa clopidogrel. Although, syempre ho, mas murang di malayo ang aspirin compare ho sa clopidogrel. Another is tramadol, no? So, para ho sa matinding pain. Ito ho, mas walang side effect sa atay at sa kidney. Problema naman ho dito, may tolerance. Ibig sabihin, tumataas yung dosage mo at minsan ho, may konting addiction na medyo hahanap-hanapin mo na pagka hininto mo. But although a simple suero
or detox cleansing, pwede naman hong maialis yan, no? Moral lesson ho, again, always treat the root cause. Wag ho puro pain reliever lamang because tinatakpan nyo lang ho yung pain. Pagbagsak ho ng pain relief, nandiyan na naman ho yung masakit because hindi nyo inaddress yung root cause. Katulad ho ng gouty arthritis, nag-colchicine ka lang, hindi ka nag-inom ng febuxostat, walang katapusang colchicine ho yan kasi hindi ho bababa yung uric acid, which is yun ang cause ng rayuma ng may gouty arthritis. So, dapat ho noon, pagkatapos noon iinom ng febuxostat, pag naibaba na ho ang uric acid crystals, ayusin na ho ang diet, uminom ng maraming tubig, wag ho yung parang ningas kugon, no? So, pag masakit, parang isusumpa yung mga pagkain mataas sa uric acid. Pag nag-okay na naman ho, ayun na naman, no? You are what you eat, no? Di ba? So, kung makakita ka ng isang tao na magang-maga ang big toe, alam na ho natin. So, gouty arthritis. So, alam mo na ang lifestyle ng pasyente. Mahilig sa mga pagkain, ayun, bawal sa uric acid. And ibig sabihin din, wala kang self-control. Kasi kung may self-control ka, kahit nasa genes ninyo ang gouty arthritis, pwede mong ma-prevent yun if you live a healthy lifestyle. So, Ivy? Para po dun sa mga nice magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 3525, pwede ba matunaw ang gallstone sa detox? Okay. So, hindi ho matunaw. Kung hindi, mailalabas nyo ho, no? With the protocol. So, although ang gallstone ho, malambot lang ho siya, cholesterol stones, hindi ho katulad ng kidney stones, not stony hard. May proper technique po dyan sa detox para ho yan sumama sa inyong pupo, no? So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo'y magpalista ho kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And, kailangan man lamang ho, magpalista kayo ahead. Ay, biya mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maaagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program. Naka-promo ho tayo sa vector scan. And yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho sa wala namang karamdaman, gusto lamang hong magpalakas, mas paganda at magpaputi, meron ho tayong beauty drip. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.